Ayan, Ayan, magandang hapon isang po. isang panalong Miyerkules na naman, Tutor Jessica, at sa lahat ng ating mga cuties na wala pa man tayo ay naka-stream na kaagad sila sa ating live. Yan, Yes, good afternoon. isang mainit na hapon po sa lahat ng mga Yes, cuties mula sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo nga po ngayon ay nasa week 4. Ayan, week 4 na po tayo ng ikatlong quarter para sa Filipino 7. Ako po ang iyong kasama po ni Tutor Micah. Ako po si Tutor Jessica Borromeo po, mula po sa SDO Rizal Province, mula po sa Abuyod National High School. ayan. At ako, si Tutor Micah mula sa SDO Dasmariñas at nagagala kami na muli kayong makasama ngayong panalong Miyerkules ng hapon. So, Tutor Jessica, bago tayo Yes. magsimula, batiin muna natin ang ating mga cuties na talaga namang excited na. Pero bago mo na yun, Tutor Jessica, alam mo ba ang Sige. araw na ito ngayon? Birthday ng ating isa sa mga cutie, ang iyong Ay, mini-me na oo walang nga. iba kundi si Samantha Blasi. Happy birthday sa'yo, Ayan, happy Samantha! sa iyo, anak. Yes, Samantha Blasi na talagang napaka-consistent at correct. napakatalinong bata. Sa lahat ng Yes, asignatura man yan sa junior high school, pagbati sa iyo at naway maging masaya at masagana ang iyong kaarawan ngayon. At syempre, correct. binabati din natin si Tutor Alin. Magandang hapon Yan, po. At syempre, hello, si good Ma'am afternoon. Janet Patayon, all Patayon. the way from Massachusetts. Ayan po, mga Yes, smart people. ayan. Ayan, good Yan, afternoon din po. ayan. Batiin din Yan. natin sila, teka lang, babatiin ko muna ang aming SDO Dasmariñas, ang aming SDS si Dr. Raimundo Cantonos, ang aming butihing principal, Dr. Raimundo B. Reyes, ang aming EPS, Dr. Fragilin B. Rafael, ang aming OIC sa Pilipina Binibining Lorena Panganiba, mga dalub guro, ang aming mga estudyante sa Dasmariñas Integrated High School. Hello sa inyong Hello lahat po sa dyan. inyo. Siyempre, Yes, pinabati din namin ang aming school head, Dr. Connie Madrid, na patuloy pa pong gumagaling. Ayan. At siyempre yan. po ang aming ARD, si Ma'am Happiest Che. Pagbati din po sa inyo. At siyempre ang aming OIC, Ma'am Bibilin M. Pambid ng SDO Rizal Province. Gayon din po si Sir Ramon T. Patay at Ma'am Arceli Tejada, our PSDSS. At siyempre po ang aming head teacher, si Sir Jason Balaja. Isa pong mainit na hapon po sa inyo. At pagpatuloy na natin, Tutor Micah, ano nga bang ating Yes. tatalakay ngayong hapon? Correct. Dahil nga nabanggit mo na kanina, tayo ngayon ay nasa Women's Month pa rin tayo, pero Yes. bukod riyan, pinagdiriwang din natin ngayon at talagang simultaneous to, Tutor Jessica. Ngayon Yes. ay isinasagawa na natin ang National Simultaneous Earthquake Drill at ang aming paaralan ay nakiisa dyan. Ayan, Siyempre, congratulations sa bukas lahat. po yan ha. Bukas po yan, alas 8 ng umaga. Paghandaan nyo po ang ating mga sarili na maki-duck, cover, and hold sa ating earthquake drill. Ayan na nga, Tutor Micah. Yes. Yan, para sa ikatlong markahan, tayo pa rin ang magkasama sa ika-4 na linggo, tatalakayin natin ang pagsusuri ng mito, alamat at kwentong bayan. Yan ha, Ayan. tatlong mga panitikan ng ating pag-aaralan. Kaya bago matapos ang online tutorial, inaasahan na kayo mga cuties ay nasusuri ang mga katangian at elemento ng mito, alamat at kwentong bayan mula sa Mindanao, Kabisayan at Luzon. Pero ang patalakay natin, Tutor Micah, ay may kaugnayan pa rin sa Luzon. buwan ng kababaihan. Siyempre, Yes. malalaman nyo mamaya kung ano bang mga tauhan, takbuhan, kaisipan at aspetong pangkultura na pinapakita sa ating tatalakay Tatalakayin. kwento. Ayun. Correct. Siyempre, ang ating sanggunian mula ito sa module o surf learning material ng SDO Negros Oriental, Module 4 para sa Pilipinas 7, ikatlong markahan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagpapahiram sa amin ng Yay! inyong siksik-liglig at nag-uumapaw na SLM. Ayan. Yan, maayong udto po sa ating mga kasama Ayan. dyan sa Negros Oriental. At syempre, papakilala na natin kung sino nga ba ang ating mga top 3 na mga Yes. cuties na nagpakita na kanilang angking, galing at husay sa pagpapasa ng output. Bago muna yan, binabati din natin si Sir Eric. Si Tutor Ayan. Eric po ay Hello, mapapanood sir. mamaya sa Yes, Filipino sa 9. grade Ayan, 9. sa grade 9 po yan. Siyempre, ang Ayan. unang-unang cutie
na Yun. makakapagkilala ay walang iba kundi si Bianca Irowish Cruz ng Macabebe High School. Ayan. Yes, correct. Maliban dyan, Tutor Jessica, syempre, isa sa mga output of the week din natin, si Alriza Zaiden Gaza mula sa Pampanga High School, Yes, SDO ang Pampanga. Alriza, Yes. napaka-consistent ng batang yan. Na beshi Napakahusay. ni Samantha. Yan, Tutor Ayan, Jessica. Beshi. At syempre, panghuli, wala pong iba kundi si Renz Guyver Calianta ng Imelda Integrated Secondary School from SDO Malabon. Malabon. Pagbati din sa iyo, kay Renz Guyver. Ayan. At syempre, i-shoutout na natin, Tutor Mike, ang ating mga most active schools. Yes, correct. Ayan. Syempre, dahil patuloy na dumadami at lumalaki ang ating pamilya, ayan sila. At syempre, malagdadagan niya next week, Tutor Jessica. Yes, Nariyan dadami pa yan. Nariyan ang Baruya High School, Macabebe High School, Liano High School, Pampanga High School, Imelda Secondary High School, LFG Diamantina High School, at syempre, ang Dasmariñas Integrated High School. At Pagbati syempre, sa inyong Tutor Mike, lahat. dagdagan na Yes. rin natin si Godofredo Reyes Sr. Yes, ng oo. High School Camarines Sur, Madadagdagan Ailey yan. Palacio, at meron pa sa Ingud Ramona Yes, Integrated oo. High Nakita School, ko nga kanina. Angandanan West District. Yes, sa Ayan, Isabela. dadami pa yan. Correct. Habang Yes. tayo tumatagal. Ayan, wag na natin patagalin, Tutor Mike. Umpisa na natin ang Yes, ating syempre. tutorial. Umpisahan na natin ngayon na. Agad-agad. Now na! Yes. Pero sa panimulang gawain, okay, ito ang kanilang gagawin, Tutor Jessica. Tutukuyin nila kung yung anyo ng panitikan ba ay M para sa mito, A kung ito ay alamat, KB kung ito naman ay kwentong bayan. May ibibigay tayong mga larawan sa kanila, tutukuyin nila yon kung ano bang panitikan na bibilang iyon. Siyempre, itatype nila ang kanilang kasagutan sa comment section at huwag kakalimutan ang number bago ang kasagutan. Ready na ba ang ating mga Yes. cuties? Ayan, Ayan. ready na ba? Mag-purple heart naman kayo dyan bilang Yan. pagdalang suporta sa ating buwan ng kababaihan. At may dadagdag lang ako, Tutor Micah. May Yes, bago sige. tayong viewer from Manggahan High School, grade 7, Oh. Lavender. Ayan, Saan kakulay natin yun? si Ma'am Lorraine Sosa at si Ma'am Yan. Cheryl Campo. Ayan, isa siya sa makabago nating viewer. Naku, madami na kami mga Ayan. viewers. Oo, yung MHS, yun ba yun? Elaine Yes, Pangilinan. Manggahan Yan. High School. Ayan, Oo, si Manggahan Lilith pa ko, lang. nag-heart. Si Elaine Pangilinan, si Julia, Ayan. si Kit Ready na sila. Morada. Ayan, ready na. Sana Okay. natin. Para sa unang bilang, sige, Tutor Jessica. Ayan. Ito, ang hukuman ni Mariang Sinukuan. Saan kaya ito napapabilang? Ang hukuman ni M? Mariang Sinukuan. Yung mga Letter M pagpipilian. ba yan? M, A, or KB? Ano kaya? Kaya ulitin natin, M, A, or KB. Yes, Huwag ayan. nakalimutan lagyan ng bilang ang ating mga sagot. Ayun, Ayan, may sagot nagsagot na. agad. Si May Enrico Dalupan, May M. A. Sa YouTube May siya A. nanonood. May A. Yan. And speaking of YouTube, Ayan. Tutor Micah, i-follow nyo din po kami sa aming YouTube channel ng DepEd Yes. Live. Napadami na ng padami ang nagsusubscribe. At Yes. syempre, ayan, ang karamihan sa mga sagot Ayan, ay pero letter A letter daw. Sige, Tingnan tingnan natin ang kung ito ba kasagutan. ay letter A. Pakita natin. Siyempre, ang tamang kasagutan ay M. Ngayon, Mamaya malalaman nila letter kung bakit. M. Mamaya kaya tatalakayin letter natin. M. Ayan, Yes. ayos lang yan. Mga Correct. nagsagot ng M. Sige, Para sa susunod na pangalawang bilang. larawan. Ayan, para sa pangalawang Ayan. bilang, ayun, si Juan at ang mga alimango. Ayan, may Ayan. nagsabi, wow, mali. Ayan, ayos lang yan. Ayos lang magmamali. Yun. Ayan, Ano ito kaya ba ay kasagutan? A, M, or KB? Ayun, may nagsagot sabi ni ng Elaine, KB.
KB. Yun. Ayan, meron din tayong viewer from Bagnos Integrated Integrated School. School. Jessica Agohoy. Ayan, tama ba ako ng basa? Ayan. Yes. KB, Si may Mark KB. Platon. Mark Platon, Ayan, KB. Si halo-halo ang Gabriel. kanilang mga sagot ha. KB. Mukhang hindi pa yata sila sigurado sa mga sagot nila, Tutor Micah. Ngayon, alamin Yun, na si natin Andrea. kung saan nga Okay? ba kabilang si Juan at ang mga alimango. Siyempre, ang tamang kasagutan ay KB o Kwentong Bayan. Yun. Ayan, may Yun. nakatama at hindi Yes, pa ang sure si dami. Erin. Tama. Tama ang iyong Oo. mga sagot, KB. Number 3. Number 3 na tayo. Siyempre, Yan. number 3. Ayun. Alamat ng bayabas. Ayan, kitang-kita na ang May clue na sila kagad dyan. Ayan, may sagot na. May clue na kagad sila dyan. May Ayan, clue na daming clue, ha? nakakatamang kasagutan, no? Ang gagaling na ating mga Yes, estudyante, naku, mga di pa naman tutis. naubusan tayo ng mga comments sa comment box. Ayan. Ayan, si May Marjon, si alamat. Charmy, A, si Princess, si Rain, si Gloria, si Bianca, si Angel KB daw. Ayan. Ayan, KB. nagpa-flood na sila. Ayan, Mga may letter na-flood A. na. Letter A daw Siyempre, tamang tama yung kasagutan. mga sagot. Letter A. Yes. Siyempre, alamat. Alamat Kaya eh. nasa Ano pamagat yung na agad ang keyword? sagot. Nasa Correct. pamagat na agad. Siyempre, ano ba ang susunod? Number 4. Yan, meron pa hanggang 1 to 5 to. Yan. Yes. Uy, napuntahan ko na yan Correct. Nagagaling mo lang dyan. Ayan, kakagaling ko lang dyan. Pinakita ko yan sa Travel Earn. Ayan. Yes. Yan. Ano kaya yan? Tamang A, sagot, Enrico. KB, or M? Ayun, sabi ni Enrico, ito daw ay M. Ayan, good afternoon kay Jana Oliano. Yan, Si Ira Godofredo. Quaresma, Ashikit, Bambekuran High Ayan. School. Ayan, napakadami na tayo mga viewers. Ayan, Ayan. may KB, may M. M. May Yan. M ba? Yan. Siyempre, hindi na naubusan. Ayan, sabi ni Marquez. Si Marquez Matt, A. Joe Abante, A. Ayan. Siyempre, ang tamang kasagutan, letter A, yan, alamat. Diyan nila malalaman kung paano nagkaroon ng Chocolate Hills. Kaya naman ito ay isang alamat. At para sa huling bilang, Tutor Jessica, number 5. Ayan, sa panghuli. Ito, Yun. ang aking paborito. Nang maging sultan si Pilandok. Ayan. Sino kaya, kaya si Pilandok? Anong uri ng hayop kaya si Pilandok sa kwento? Ayan. Mali daw. Ayan, natawa siya sa kanya mali. Ayos lang yan mga anak kung Ayun. nagkamali kayo. Si Gabriel may sagot na siya, Try KB. lang ng try. Ayun. KB daw sabi ni Gabriel. A, KB. A, Si Ona. KB. Yes. Si Samantha, ang sagot niya ay A. Si Virgil, si Gloria, si Elaine, KB. Siyempre, ang tamang kasagutan ay KB o Kwentong Bayan. KB. Yes, alamin natin yan mamaya, Tutor Jessica. Abang-abang lang sila. natin ang mga kwentong yan. Dahil dyan, kung kayo ay naka-perfect o kung hindi man kayo naka-perfect, ayos na ayos pa rin. Dahil yes, okay lang yun. Namangha naman kami sa inyong panghuhula kung ano nga ba o saan nga ba nanggaling ang mga tatlong panitikan na ating pag-aaralan. Bago muna yan, eto Tutor Micah. Alam mo ba na mga panitikan na yan ay nabuo lamang bago pa tayo sinakop ng mga Espanyol. Ayan. Kumbaga, ito ay sarili atin. Correct. Sang-ayon ako dyan. Pero bago muna natin daanan yon, Tutor Jessica, syempre may isa pa tayong gawain. Yan. Tutuklasin naman nila ngayon. Kanina, may panimulang gawain tayo. Ngayon, ito ay may kinalaman na sa talakayin natin. Syempre, ayan, i-rate nila ang like sign kung yung salita ba ay kabilang sa elemento ng kwento. At ang like sign naman, syempre, kung hindi siya kabilang. Thumbs up or thumbs down. Ayan, yes. Ayan sa inyong mga cellphone. Ayan, thumbs up kung kayo ay sigurado na ang salita ay kabilang sa elemento at thumbs down naman kung hindi. Ayan, pwedeng ito or ito. Yan. Yan. Yan sa inyong mga cellphone. Ayun, tingnan natin. Para sa unang bilang, ayan, ang tauhan ba ay kabilang sa elemento ng kwento? Thumbs up
o thumbs down? Like or Ayan. unlike? Like or Yan. unlike? Ayan, may sagot na si Francine. Hindi, sample Dalawang lang yan. Sample lang yung Ayan, Tutor Jessica. sample lang. Ayan. May Ayun, may mga nag-thumbs up. nagla-like na. Yes. Yan. Halos ang mga sagot nila ay thumbs up. Ang Ayun. cute. Ang cute ng mga likes ay, no? Oo, kita mga Yun. May sagot nag-thumbs ng ating down. cuties. Ayun. Siyempre, ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, ay like na like. Thumbs Yun, up. like. It's thumbs Yes. up. Tutor Jessica, number At 2. ang susunod naman ay kaisipan o aral. Is it like or unlike? Thumbs up or thumbs down? Yan, Ayun. tingnan natin. Ayun, puro Ayan, like si marami ng Elaine. like. Ayun, sabi ni Dumami ang mga Marjon, like sign. Ayun. like. Si Julan, si Gloria, si Alriza, ayan. Si Gabriel, like. Yan, Ayun, like si Renz. like. Si Renz ay thumbs down. Ayun, alamin Yan. natin. Ano nga ba o saan nga ba kabilang ang kaisipan o aral? Ito ba ay thumbs up or thumbs down? Ipakita na natin. Like pa rin. Siyempre, Yes. like. Number Sumunod 3. ay sukat. Sukat. Yan, Sukat. sukat. Ayan. Ano kaya Thumbs yan? up ba or thumbs down? Like or unlike? Ayan, alin ba dyan? Ayun, may mga nagla-like pa. At eto na. Si Ayun, si Marjon. Marjon. Thumbs down. Ayan, Si Carlo madaming Miguel. mga thumbs down. Si Gabriel, si Jercel, ayan. Ayun, si Elaine talagang, oh, Keyboard warrior yata si Elaine. Ayan. Siyempre, ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, ay Ayan. unlike. Unlike. Thumbs Unlike. down. Siyempre, Correct. may Dahil sa susunod pa. tulayan. Yes, number 4. Tutor Jessica, ang paksa. Siyempre, paksa. Is it Paksa o yung like or topic. unlike? Ayan. Yes. Paksa or tema sa Ingles. Yes, Ayan. correct. Ayan, may Yun. mga nagka-thumbs down pa sa ating mga Number cuties. 3. Ayan. Ayun, May number 4 na si po tayo. Marjon. Like. Ayan. Like. Yan, Yes. may mga nag-like at mga unli-like. Si Rain Rysel. Ayan, si Yes. Rosemel. Ayan, si LA talaga ay madaming like. Ayan, alamin na natin. Ang tamang kasagutan ay like sign. Siyempre, tama yan, kabilang yan. At panghuli, siyempre, number 5, ayan, yung kariktan. O yung tawagin nating kagandahan. Yes. Kasilingan. Yan. Yan ba ay kabilang sa elemento ng kwento? Ay Thumbs up? like or unlike. Ayun. Yes. Number 5. Hello po. Yes, hello, Hello, Madeline. Ma'am Madeline. Yan, si Ma'am Mad. Yan, si Ma'am Mads pala to. Yes. Ayun, like. Rhea, si Marjon, Yan. Elaine ay unli-like. Yes. Unli-like talaga. Correct. Ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, ay? Siyempre, alamin na natin, ang kariktan ay, siyempre, like. Like na like. Para kagaya Yes. natin mga cuties at mga tutors ng Itulay, like na like ng ang aming Facebook page. Ayan. Yes. Siyempre, tukuyin natin ang mga elementong yan sa pag-aaralan natin ngayong hapon na mito, alamat at kwentong bayan. Dahil bago pa man dumating ang mga Kastila, ito ay natural na talagang isinulat o isinalin sa pasalita ng ating mga sinaunang mga ninuno. Ito ay mga mito, alamat at kwentong bayan o mga kwentong katutubo na nagtatangkang magpaliwanag sa mga kababalaghang nangyayari. Yes. Ako, meron pa nga ba mga kababalaghan ngayong summer? Ayan, painit na ng painit. At syempre, ang kaligiran nito na naglalahad ng mga sinaunang pamumuhay ng mga Noon. ninuno natin. Ayan, may before and Correct. after yan. Yes, kaya naman hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin natin pinag-aaralan yan dahil naipasa sa atin yan, sa ating henerasyon. Yan, so isa-isay na natin. Paano nga ba nag-aiba ang tatlo? Sige, Tutor Jessica, ako na to. Ang mito o ang mythology sa wikang Ingles, mitolohiya, ito ay pumapaksa sa mga di pangkaraniwang nilalang tulad ng Diyos, Diyosa, Diwata, Anito at iba pa. Ito ay likhang isip lamang, subalit masasalamin dito ang kultura ng mga tao tulad ng pagsasagawa ng ritual at pag-aalay sa kanilang Diyos na may kapangyarihang ipagalob ang kanilang hiling. Tulad ng anak, manalo sa digmaan at iba pa. Sa ibang bansa,
Meron silang tinatawag na Roman and Greek mythology. Nariyan sina Yes. Zeus, sina Athena, sina Hades na mga Griego, yung Greek mythology. At sa atin naman, meron tayong sariling version natin. Nariyan si Mariang Sinukuan. So, ibig sabihin, Tutor Jessica, mga Diyos, mga bathala, ang mga tauhan dito. Yan. Ayan. Bukod pa dyan, hello din po kay Samantha Villanueva from SPG7M Del Pilar ng Pampanga High School at hello din kay Chelsea K. Ayan. Siyempre, meron pa tayong alamat o tinatawag na legend sa wikang Ingles o isang uri ng panitikan na nagkwekwento nga tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig gaya ng mga alamat ng mga bayabas, kung paano nga ba nabuo ang isang lugar. Siyempre, ito'y karaniwang sasalaysay ng mga pangyayari hinggil sa tunay na tao. Correct. At merong pinagbatayan sa kasaysayan. Umaaring mga pangalan ng lugar, pwede natin Yes. considered as Alamat. alamat. Ayun. At syempre Yan. may panghuli pa yan. Meron na tayong Yan. mitolohiya, may alamat at kwentong bayan o tinatawag natin na mga folklores or mga Folklore. mythology, ayan, mga folklore sa Ingles na kung saan ito ay bunga rin ng malikhaing imahinasyon na kadalasan ang mga tauhan ay mga nasa kwento rin, nasa kwentong bayan. Gaya nga lamang ni Pilandok na ang pagiging tuso niya ay mababaka sa kanyang panlalamang sa mga kapwa. Pwede rin pala siyang i-reflect sa mga totoong sitwasyon ngayon. Naku, painit ng eleksyon. Yes, Pwede correct. natin siyang ihalin tulad sa kwentong bayan. At dahil Correct. napag-aralan na natin ng tatlong panitikan sa iba't ibang lugar, ang mito, alamat at kwentong bayan, ay meron namang inihandang kwento si Tutor Maika. Pero bago mo rin, Tutor Jessica, padaanan muna natin yung mga elemento. Silang tatlo, magkakaiba man sila ng genre ng panitikan, pare-parehas naman sila nagataglay ng mga elemento o yung tinatawag natin mga mahalagang bahagi na hindi maaaring mawala. Yan. Siyempre, nariyan ang paksa o yung tema tinatawag natin, kung saan umikot ang kwento, tungkol saan yung kwento, ang mga tauhan na bumubuo sa kanila, tagpuan kung saan naganap at ang panahon, ang banghay o yung tinatawag nating sunod-sunod na pangyayari sa kwento. Siyempre, Tutor Jessica, kahit hindi makatotohanan ang nilalaman ng mga kwentong iyan, sa number 5, mahalaga na magkaroon sila ng ganto. At yung number 6, yung kaisipan ng aral at kultura kasi bagamat hindi makatotohanan yan, kinakailangan mag-iwan ito ng mensahe na maisasabuhay nila. Meron Nating din lahat. paksa ha, may Yes. paksa yan at meron din tayong mapupulot na aral kahit yan Yes. ay katang-isip o hindi Correct. talaga totoong nangyayari. Yes. Yan. At dahil diyan, eto na, meron tayong piniling isang uri ng kwento na mito. Yun yung nasa gawain natin kanina. Yan, Tutor Jessica, ang hukuman ni Sinukuan. Bakit naparusahan nga ba yung lamok? Sige, Tutor Jessica. Ito ay nagmula sa alamat ng Luzon. Arayat. Ayan ha, ito ay mitolohiya ng Luzon na kung saan nanggaling ang bundok Arayat. Ito ang Yes. naging pook ng kwento kung saan nakatira si Mariang Sinukuan, ang reyna ng bundok ng Arayat. Siya ay ginagalang ng mga tao sa paligid ng bundok at dahil siya ay isang diwata, ginagalang din siya ng mga hayop. Ayan, maririnig nyo mamaya kung ilang mga hayop ito. Pero Yes. ito ay sinasabi ng mga hukuman na dililitis kung sino nga ba o ano nga bang nangyari. Bakit umiyak si Martinez sa isang hukuman? Ayan, ano kaya puno-tulo ng mga tinatalakay o mga panghuhusga sa lamok? Bakit? Ano bang kasalanan ni Lamok, Tutor Maika? Yes, eto nga. Dahil isang araw pumunta nga si Martinez, ibon yon, dali-dali niya ipinakita kay Maria ang kanyang daladalang mga basag na itlog. So, yung pala yung dahilan ba't umiiyak. Tinanong ni Maria ang Sinukuan, bakit? Ano ang nangyari at nabasag ang iyong itlog? Tanong ni Maria. Kaya naman, ito ang naging tugon ni Martinez. Kasi po kagabi, dumamba ng dumamba si kabayo at natapakan ng aking pugad. Sumbong ni Martinez
habang umiiyak. Lahat kasi ng itlog, Tutor Jessica, ay talagang nabasag. Siyempre kabayo ba naman ang dumamba, 'di ba? Oo nga naman, laki Yan. naman ng kabayo, siyempre. Yes, Wala sige na Tutor talagang natirang Jessica. itlog. Ngayon, Yan. ang pinagtanungan naman ni Mariang sinukuhan ay ang kabayo. Sabi naman ng kabayo, kasi po nagulat ako sa biglang pagkokak ni Palaka. At ano naman ang Yun. tinugon ni Palaka? Kasi Yun. po humingi lang ako ng saklolo dahil dala ni Pagong ang kanyang bahay at natakot akong mabagsakan. Ayan, hanggang Yan. sa napagtanungan Yun. naman ni Mariang sinukuhan ang Palaka. Yung pagong na, yan. Pagong, ayan Kung na, napapansin natin, Pagong. nagkaroon ng chain reaction. Tinanong ni Mariang Sinukuan kung bakit laging dala ni Pagong yung bahay niya. Ito yung sagot niya. Kasi po, may dalang apoy si Alitaptap at natatakot akong masunog ang aking bahay. Yun pala yung Ayun dahilan pala. kung bakit natakot yung Palaka. Kasi si Pagong natakot naman kay Alitaptap. Ang tanong, Tutor Yan. Jessica, bakit may dalang apoy palagi si Alitaptap? Ito ang dahilan niya. Kasi po natatakot akong masaksak ni Lamok. Yun pala. May dala siyang gulok araw-gabi at apoy lamang ang panlaban ko sa gulok. Paliwanag ni Alitaptap. Yun pala yung dahilan Ayan. kung bakit dala ni Pagong yung bahay niya, dala ni Alitaptap yung apoy, dala ni Palaka yung kumukak siya, dumamba ang kabayo, dahil kay Lamok. Tutor Jessica, sa'yo na ito. Bakit nga ba dala Eto, palagi bakit may dala-dalang gulok? armas ito o bulok si Lamok? Kasi po hinahanap niya si Talangka. Kasi po sinipit niya ako nang minsan nang magdaan ako sa kanyang bahay, mabuti na lang at daplis lang ang sipit niya. Wala akong gulok na dala noon at nang bumalik ako ay nagtago siya at hindi malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsuot, hahanapin ko siya. Nako, nagagalit na talaga si Yes. Lamok. Kaya yun ang naging sanhi ng pagkakagulo ng mga hayop. Correct. Yes, ayun. Yun pala, nasipit pala siya ni Talangka na hindi sinasadya. At dahil diyan, eto na ang kasunod diyan, dahil sa laki ng galit ni Lamok, kasi nasa hukuman na sila diyan eh, nililitis na sila kung sino ba ang dapat sisihin sa pagkabasag ng mga itlog ni Martinez. Wala na sa loob ni Lamok, iwinasiwas niya yung dala-dala niyang gulok. At ano nangyari doon, Tutor Jessica? Siyempre, dala niyang Nagkagulo. gulok. Ayan, Yan, nagkagulo ang Dati hukuman. si Lamok ay may hawak siyang gulok o yung parang balisong na maliit. Kaya Itak yun. Oo, Itak. yung may dala siyang itak. Kaya yun ang naging parusa. O ano nga ba naging parusa yan? Ay, pinasyahan ito ni Parusahan. Mariang na parusahan siya. At ano ang kanyang parusa? Siyempre, ito na nga ang naging parusa. Yun. Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng 3 araw at pinagbawalan din siya na pagdadala ng gulok o ng itak sa paglilibot niya. At pinagbayad din ni Lamok ng mga nabasag na itlog ni Martinez at pinayuhan si Martinez na wag niyang gagawa ng pugad sa ilalim ng lupa. Kaya kung napapansin ninyo, ang pugad ng mga ibon ay nasa mismong itaas na ng puno. Ayun. Yes. At wala Correct. nang dalang gulok o mga itak si Lamok. Kaya minsan mapaminsala talaga ang mga lamok nung unang panahon. Yan, kaya dyan. Yan ang katapusan nung mito kung bakit naparusahan si Lamok. Okay? Kaya naman, Tutor Jessica, ayan, sabi Eto ni na. ni Samantha, medyo may kalaliman daw yung mga salita. Ayan. Yes, yung gulok. Ayan. Malalim Oo. talaga siya. Correct. Kaya naman, titingnan natin kung talaga bang naunawaan nila yung mito at yung 3 panitikan na tinalakay natin. Yan. Yes. Siyempre, sa pamamagitan ng babasahin mo nila at uunawaing mabuti yung mga katanungan, sa bawat katanungan may mga letra at pipiliin lamang nila ang tamang sagot. Itatype nila ang kanilang kasagutan sa comment section. Yan, huwag kakalimutan ang number bago ang Letra lang kasagutan. po ang isusulat sa comment section. Ayan. Yes. Siyempre, Para sa unang handa na bilang. ba?
Ayan, handang-handa Yes. na ba ang ating mga chutis? Mag-like naman kayo sa ating chat box or lang comment section kung kayo ay handang-handa na. Ayan, at mayroong mga nanonood pa mula sa Natividad Yes. High School, si Sa Princess Alexa Pampanga. David, si Mark Ocampo, si Ozea Ann Bernal. Ayan, may mga nagta-thumbs Yan. up. Ayan. So, ready na, handa na daw, Ayan, sabi ni ready na Rosemel. sila. Eh, para sa unang bilang, ayan, minaglagay ng number 1 si Jercel. Sa number 1, yan, ito ang tanungan natin. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagpapakahulugan ng alamat? A, ito ba isang kwento nagpasalin-salin sa dila mula sa katutubo hanggang sa kasalukuyan na karaniwang tinatalakay nito ang mga Diyos at Diyosa? Ito ba ay B, nagbibigay ba ng paliwanag sa pinagmulan ng mga bagay o pook? O letter C, karaniwang naglalahad ng kaugalian at tradisyon? Ayan. B, C. A, B, or C lang ang ating pagpipilian Yes. at may mga sagot na agad. May A. A, si Yes. Andrea B, may B. B, may A. Ayan, iba-iba ang mga sagot nila, Mm-mm. Tutor Micah. Karamihan sa mga sagot ng mga Si tulis Roel natin B. ay A and B. At hello kay Jerome Padit, 7 Wisdom. Hello po. Ayan, may Ayan. letter B. Ayan, karamihan sa mga sagot ay iba-iba. A and B lang ang kanilang kasagutan. Ayan. Kaya Ano naman ang natin? tamang kasagutan ay, syempre, letter B. Pag sinabing alamat, pinagmulan. Yan ang Yan. pinagmulan ng isang bagay o pook. Ayan, may isang point na. One. Mga nakatama. 1 point. Siyempre, Yes. susunod. Tutor Jessica? Alin sa mga sumusunod ang hindi tama pagpapakahulugan ng mito? Ayan, hahanapin lang ang mali. Hindi Oo. tama. Ito ay isang kwento nagpasalin-salin sa dila mula sa katutubo hanggang sa kasalukuyan. Karaniwang tinatalakay ito mga Diyos at Diyosa o nagbibigay paliwanag sa pinagmulan ng bagay-bagay. Nasa Ayan. number 2 na po tayo. Ay ang pipiliin Yes. lang ay A, B, or C at hindi Yun, may sagot na. C. Ayan, may Yun. C, may B. Yan, iba-iba yun yung mga sagot nila. At karamihan sa mga sagot ay C, sabi ni Julians, ni Kurt, John Miguel, kay Rosemel, Elaine. Letter B. Alriza, at kay Meme. Hello, Meme. Ayan, nanonood Ayan. via YouTube. Si Samantha Ayan. Blasi, letter C. Ayan. Siyempre, alamin na natin ang hindi tamang pagpapakahulugan ng mito. Siyempre, ito ay C. letter C. Tama pa rin ang Yes. inyong mga sagot ha. 2 points. Nakakadalawa na sila. Ayan, may Yan. pangatlo pa tayo. Number 3. Para sa number 3, alin sa mga sumusunod ang wastong pagpapakahulugan sa kwentong bayan? Ibig sabihin, tamang definition niya. A, ito ay isang kwento nagpasalin-salin sa dila mula sa katutubo hanggang sa kasalukuyan. Na karaniwang tinatalakay ang mga kwento tungkol sa Diyos at Diyosa. Siyempre, pare-parehas ang choices. Letter B, tungkol sa pinagmulan. O letter C, ito ba ay naglalahad ng kaugalian at tradisyon na kadalasang tauhan ay sina Pilandok, Juan Tamad at marami pang iba. Letter Ayan, at A, may mga sagot B, na or agad. C? Ng letter C, B, may C. Ayan, si Francine Joy Ona, letter B. Kay Elaine, kay Alriza, C. Ayan, iba-iba mga sagot ha. May B at may C. Pero ano nga ba Yun. ang wasto at tamang pagpapakahulugan ng kwentong bayan? Animin na natin, Tutor Micah. Yes, syempre ang tamang kasagutan ay C. Ayan, kaugalian. Yes, Maraming correct. mga perfect ngayon. At syempre, may Correct. pang-apat 4. pa. Tutor Ayan, Jessica. alamin na natin kung same choices pa rin ba. Hindi Ayan, na. may iba na to ha. Mula sa kwentong ating binasa, sino ang iginagalang na reyna ng bundok sa Arayat na pinaniniwalaang may hukuman upang doon litisin ang mga hayop? Ito ba ay si Maria Makiling, Maria Magdalena o Mariang Sinukuan? Yun. Ayan. Memorize na ng ating mga chutis ang kanyang pangalan pero may nagsagot ng A. Mariang Yes. Makiling. Mariang Makiling. Ayan, natutuwa ako ha. Mayroon ding nagsagot ng C. Ayan, karamihan sa mga sagot ay letter C. Siyempre, si Mariang Makiling ay sa Laguna nang galing. Ibang bundok yan. Si Mariang Makiling.
Siyempre, ang sagot dyan ay si Mariang Sinukuan. Sinukuan, siyempre. Naman. Si Mariang At Magdalena, ito ay nasa Biblia, sa Biblia. mababa. Ayan tandaan niyo yan mga chutis. At may panghuli pa. At panghuli, Tutor Jessica, ito, tingnan natin kung talaga naalala nila. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo sa hukuman ni Sinukuan. A. Lamok. B. Talangka. Letter C. Martinez. Sino kaya talaga ba? Sino ba ang totoong naging dulot May ng sala. kaguluhan? Oo. Ayan, may A na mga sagot. Si Renz Guyver, Lamok. Ayan, Lamok na ang sinulat Si niya. May Francine A, Ona. si Jillian, kay Rain Rysel Tauyuan, John Ryzen Kurt Luteria, kay John Adrian Datu, Anlod Panton. Ayan, mga bago tong mga chutis na sumusubaybay Si sa atin. Angel Arellano, yes. Si At Tiffany syempre, Ann, hello. ang tamang kasagutan ay letter A. Lamok. Pero Tutor Jessica, Yay! kung iisipin talaga natin, ang talagang punot dulo dyan ay si Talangka dahil nasipin niya. Kaya lang kasi, sila mo kasi ay naging medyo mainitin yung ulo niya. Kaya Oh, naman, medyo agresibo to si Lamok. yes, naghiganti Ayan. siya. Sa halip na magpatawad. Siya Napikon. naging dahilan Ayan, talaga. naging Yes. ganyan. Siya ang pinarusahan ni Mariang At dahil Sinukuan. dyan, Ayan, may 5/5 ba? yes, Napakahusay naman. si Andrea, Pagbati 5 sa over inyo. Ayan, si 5. Andrea nag-comment 5/5. May 4/5 si John Rysel. Ayan, Okay ayos lang lang yan yan? mga anak. Yes. Talagang pinusuan Yun. namin ang inyong mga sagot at aktibong partisipasyon. Kaya bago po muna tayo matapos, ay may iiwanan kaming isang Tutor Gawain. Micah? Pero bago muna yon, kinakailangan tandaan nila to, Tutor Jessica. Ito yung dapat nilang tandaan. Napakahalagang pag-aralan ng mito, alamat at kwentong bayan dahil ito ang salamin ng ating kultura, tradisyon at paniniwala at higit sa lahat, pagkakilanlan ng ating bansa. Kaya naman kahit na sabihin natin na hindi makatotohanan yan, kinakailangan ay makabasa tayo niyan dahil makikita natin kung gaano kayabong at kaunlad ng ating mga panitikan. At Tatandaan natin syempre, yan mga salamat chutis, din po kay Ma'am Janet. Wow, sobrang smart. Naku, maraming salamat Yes. po. Syempre, sa inyong apo rin po ninyo, napaka-smart din. At syempre, para sa ating iiwanan na gawain, pumili lang kayo ng isang alamat, mito, o kwentong bayan na inyong nais na hanapan at suriin ang mga elemento gamit ang mga sumusunod na talahan na yan. Ayan. Pakita na Yes. natin ano nga ba ang hahanapin yung mga elemento. Yan. Ayan. You can do it. Yes. Ayan. Mahanapin nyo lang ang paksa, tauhan, tagpuan, mangyayari, aral at kultura, at huwag kakalimutan lagyan kung ano nga ba ang pamagat ng inyong napiling panitikan. Kung ito ba ay alamat ng mito, at kwentong bayan. At syempre, gamitin lamang ang Yung sumusunod hashtag. na hashtag Itulay Level Up, Wika at Panitikan ni Tutor Jessica at Tutor Micah at Filipino 7. At ipadala nyo yan. Naun na. Syempre, sundan nyo rin ang aming Facebook group na may 71,000 members. Yes. DepEd Itulay Facebook group at syempre ang ating official group na Filipino 7 Wika at Panitikan. Ayan. Yan lang po kayo magpo-post at mapupusuan din namin yan sa susunod na linggo nga. Ito nang dulang pang telebisyon. Ang ating susunod na tatalakayin. Week 5 na. Naku, konting-konti na lang. Lang third grading natin. Yes. At dahil dyan, yes, sige, Tutor Jessica. Siyempre, samahan niyo din po mga Filipino tutors natin sa junior high school mula 1:40 hanggang 4:20 ng hapon. At syempre, muli po kami po ang inyong nakasamang Itulay Tutors sa Wika at Panitikan. Paitang pito, ako po si Tutor Jessica na nag-iiwan ng isang paalala na sa Wika at Panitikan, lahat ng batang Pilipino panalo. Basta feel na feel pa rin ang pagkatuto sa Filipino. At muli ako si Tutor Micah mula sa SDO Dasmariñas na nag-iiwan at nagsasabing panalo ang kabataang may kaalaman sa wika at panitikan. So muli, ayan. Huwag nilang kalilimutan.
Magbigay Bisitahin ng niyo lang ang komento. aming feedback form sa tinyurl.com/feedback form or i-scan ang QR code para mas lalo pa namin gagalingan sa aming mga susunod pa mga Yes. tutorials. At muli po, Correct. isang mahal at maraming salamat po sa pagsama sa amin at sa susunod naman na tutor ay si Tutor Ronel at Tutor Mel ng Filipino 8. Ayan, Yes, maraming maraming salamat salamat sa guys! pagsama sa amin. Paalam. Bye-bye!